at wala siyang masyadong alam tungkol sa kanya. Inanunsyo rin ni Alina na buntis siya ngunit hindi niya inaasahan na magiging ama si Wyndham. Galit na galit, inausahan siya ni Wyndham na pinaplano ang lahat ng ito at tumanggi siyang lumaki ang isang sanggol sa kapaligiran ito na tinawag si Alina na inbred half-wit. Maya-maya, narinig ni Wyndham ang ilang mga ibon na humahabol sa kanyang mga halaman at tumakbo palabas para takutin sila, ngunit sa kasamaang palad ay nasira na ang mga pananim upang tumulong din at nagtutulungan sila sa pag-aayos ng kanilang magagawa ng gabing iyon. Si Wyndham ay patuloy na kumakanta sa labas fit nang biglang may nakita siyang eroplanong dumaan, gayunpaman, hindi man lang siya nag-abalan sumigaw. Alam niyang hindi siya makikita o maririnig sa pagkakataong iyon. Nagpakita si Lepres at humingi ng tawad dahil hindi siya makakuha ng soda. Sabik na turuan pa rin siya at iniisip kung ayaw umalis ng bata, ngunit ipinaliwanag ni Lepres na hindi sila pinapayagang umalis sa palasyo. Tumang din sumuko. Sinabi sa kanya ni Wyndham na buntis si Alina at maaari silang umalis ng magkasama upang bumuo ng isang pamilya, kaya pumayag si Lepres o bumalik upang tumulong pagkatapos makatulog ang iba pang mga lalaki. Narinig ito ni Alin at naantig siya sa kanilang mga salita. Nag-ambala sila ng isa sa mga lalaki na mag-alis kay Lepres. Sa hapon, nililinis ni Alina ang sugat ni Wyndham na dahan-daang gumukas upang makita ang isang mata. Gayunpaman, ito ay isang panaginip lamang. Habang naghahaponan, sinurpresa ni Alina si Wyndham ng ilang tanong tungkol sa labas ng mundo. Sinabi sa kanya ni Wyndham kung ano ang pagiging malaya at kailangang ipaliwanag kung ano ang cheeseburger. Inamin din niya na kung aalis siya, mamimiss niya ang katahimikang pinagsaluhan nila. Bilang kapalit, tinanong niya ito tungkol sa kanyang buhay, kaya ibinahagi ni Alina na sinabi sa kanya ni inay na nakatira sila sa desyerto dahil doon nakatira ang isang Niraj. Ibig sabihin ay hindi ito totoo. Para magbago ang isip niya, dinala ni Wyndham ang kanyang camera at ipinakita sa kanya ang mga larawan ng eclipse. Hindi niya sinasadyang na-play ang isang napakaikling video na kinuha niya sa kotse na may musika na nagmumula sa radyo, at dahil hindi pa nakarinig ng musika si Alina, natatawa siya at hiniling sa kanya na i-play ito ng paulit-ulit. Nang gabing iyon ay nanaginip si Wyndham ng apoy at ang mga batang lalaki ay umaawit. Sa umaga, lumabas si Alina at sumisigaw sa kalungkutan nang matuklasan niya ang bangkay ni Lepres na nakasabit sa ibabaw nila. Sinimulan niyang sigawan ng mga lalaki sa kakaibang wika, ngunit sinasabi niya sa Ingles na hindi ito ang ginagawa ng magkapatid. Sinusubukan ni Wyndham na aliwin siya, ngunit itinulak siya ni Alina. Sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang anak. Habang napagtanto ni Wyndham na marami sa mga lalaki ang kanyang mga anak, binugbog siya ni Alina gamit ang isang tabla. Sa susunod na ilang buwan, si Wyndham ay pinananatili sa loob ng isang hola at nilapitan lamang siya ni Alina upang dalhan siya ng pagkain sa tuwing nakikita niya ang mga batang lalaki sa tuktok ng canyon. Sinusubukan niya makuha ang kanilang atensyon, ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Isang araw ay nasa sabik si Wyndham na makita ang isang hiker na dumaraan at hiniling sa kanya na iligtas siya, kaya umalis ang babae upang humanap ng tulong. Kasamaang palad, unang nahanap siya ng mga lalaki at mabilis siyang pinatay na naging sanhi ng pagkasira ni Wyndham. Patuloy niyang hinahampas at inalog ang hola, ngunit hindi siya pinansin ni Alina. Isang gabi lahat ng mga lalaki ay bumaba sa canyon at isa sa kanila ang nagbigay kay Wyndham ng isang peach na kinakain niya habang umiiyak. Pagkatapos, magsisimula ang isang ritual. Sumasayaw ang mga lalaki sa paligid ng apoy at tinawag sila ni Alina na mga anak at